ilang araw na lang labanan ng Gilas pero nagka-problema pa dahil sa injuries. Ang masama pa niyan yung isa sa pinakakailangan pa ng Gilas, itong si AJ Edu. Pero Coach Tab Baldwin ang Ateneo at Coach Topex Robinson may nakikitaan ng potensyal na pwedeng dumagdag sa pwersa ng Gilas in the future. Yan ang mga pag-uusapan natin. Nag-uuwian ng mga Gilas members natin. Si Kai at Dwight nasa Pinas na, ganun din si Edu habang si Tamayo bukas inaasahan darating ng bansa. Kaya lang nagkaroon ng problema ang Gilas na hindi naman maiiwasan ng kahit na sinong koponan, ang injuries. Ayon sa balita, nag-message ang Nagasaki Velka, ang koponan ni AJ Edu sa SBP, na may iniindang injury si Edu sa huli nitong laro sa Japan. Tuhod ulit ang iniinda ng ating kababayan, kaya agad naman nakipag-ugnayan ng SBP sa team medical ni Edu sa B-League. Wala pang official announcement kung tuloy na nga bang walang Edu ngayong second window. Kaya abang-abang lang tayo mga brody at sana madaan sa tamang pahinga ang injury ni Edu. Pero kung hindi magiging 100%, mas okay para sa akin na ipahinga na lang kaysa mauwi na naman sa ACL at buwan na naman ang aabutin bago muling makapaglaro si Edu. Sa kabilang banda, ganyan din ang sinapit na ka-twin tower niyang si Kai Sotto matapos nito magka-sprain ankle sa laro niya sa Japan. Hindi naman kasing delikado ito nung kay Edu na pwedeng mauwi sa major injury. Pero ayon sa B-League, kailangan pa rin dumani kay Sotto sa protocol ng B-League. Good news lang na malapit nang matapos si Kai yung protocol at sa oras ng laban ng Gilas, abot na abot ang serbisyo ng 7'3" big man si Kai Sotto. Dahil sa problema kay Edu at kasiguradahang walang Malonzo ngayong window. Wala nang dahilan pa para pumili kina Japet at Mason kung sino ang papasok sa final lineup. Siguro panahon na para magdagdag ng panibagong player sa team o para sa pool ng Gilas, diba? Lalo na't ilang beses na nag-struggle ang Gilas sa mga injuries. At dyan pumasok sa usapan ng 6'10" big man na si Quentin Milora Brown. Meron 6 guards ang Gilas, 5 wings at 6 na big man. Pero dapat lang ba tayo magstay dyan? Lalo na sa big man. Si Japet 37 na. Si Fajardo 35 na at si Edu naman may ACL history na pabalik-balik. Si Kai Sotto na laging available ay may target din para sa kanyang karir, kaya hindi natin masisiguradong magiging available palagi si Sotto. Si QMB na nga ang perfect para sa addition ng Gilas. Good size, good work ethic sa court, good hands at magaling sa ilalim ng basket, ayon kay Coach Tab Baldwin. Dagdag ni Coach Topex, magiging asset si QMB para sa ating national team. Bukod sa kanyang scoring ability, rebounding at rim protector, fearless na perimeter defender itong si QMB na kayang sumalo ng mga bangga sa loob ng paint. Meron siyang 23 charges during his senior year sa USNCAA at ang pinaka-importante, matalinong manlalaro si QMB at siguradong hindi magiging problema ang sistema ni Coach Tim Cone para sa kanya, wika ni Coach Topex. Kaya lang, eligible nga ba si QMB sa Gilas mga brody? Matagal ng Gilas prospect si QMB way back 2017 kung saan balak siyang kuhain ng SBP para sa batang Gilas under 18 kasabay nila Sotto at Edu. Malakas sana no? Pero ayon sa balita noon, late na raw nakakuha ng Philippine passport to. 17 years old yata kung hindi ako nagkakamali. Kaya para sa mga sinabi ni Coach Tab at Coach Topex, mukhang malabong pang mangyari yan sa ngayon. Kung totoong 17 siya nakakuha ng Philippine passport at hindi palang kukuha ngayon, then dito siya magtatapos ng collegiate at magpo-pro 4 to 5 years siguro pwede nang ipasok yan sa exemption rule katulad ng ginawa kila Slaughter, Lassiter at iba pa.